Araling Panlipunan 6, Quarter 3, Week 6, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay programang ipinatupad ng iba't ibang administrasyon mula 1946 hanggang 1972. Ito ay mula sa Learner's Packet Lip. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Araling Panlipunan ang mga programang ipinatupad ng iba't ibang administrasyon mula 1946 hanggang 1972. Para sa most essential learning competencies, natatalakay ang mga programang ipinatupad ng iba't ibang administrasyon sa pagtugon sa mga suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino mula 1946 hanggang 1972. Sa nagdaang aralin, nakapagbigay ka ng iyong sariling pananaw tungkol sa mga pagtugon ng mga Pilipino sa patuloy na mga suliranin, isyu at hamon ng kasarinlan sa kasalukuyan. Sa aralin ding ito ay malalaman ang mga programang ipinatupad ng iba't ibang administrasyon sa pagtugon sa mga suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino mula 1946 hanggang 1972. Bilang isang mag-aaral, ikaw ay inaasahang: una, nauunawaan mo ang mga nagawa ng iba't ibang administrasyon upang matugunan ang mga suliranin at hamong kinaharap ng Pilipinas mula taong 1946 hanggang 1972. Pangalawa, nasusuri ang mga programa at patakaran na ipinatupad ng mga Pangulo noong ikatlong Republika. At pangatlo, napahalagahan ng mga programa at patakarang ipinatupad ng mga Pangulo. Ang pamamahala ng ikatlong Republika ay nagsimula noong taong 1946 at nagtapos ng taong 1986. Sa loob ng 4 na dekada ng paghahari ng ikatlong Republika, ang bansa ay pinamahalaan ng 6 na Pangulo, kung saan ang bawat isa ay nagsagawa ng iba't ibang patakaran at programa para sa higit na ikasusulong at ikabubuti ng bansa. Alamin natin ang mga naging Pangulo at taon ng kanilang panunungkulan. Ang unang naging Pangulo ng ikatlong Republika ay si Manuel A. Roxas. Siya ay naging Pangulo mula Abril 23, 1946 hanggang Abril 15, 1948. Mga programa at patakaran. Una, nagsimula pa lamang siyang ibangon ang Pilipinas sa labi ng digmaan. Sumunod, pagsasaayos ng elektripikasyon. Sumunod, pagsasanay sa mga gawaing bokasyonal. Pagtatatag ng mga kaluwagan sa pagpapautang. Paghihikayat sa mga kapitalistang Amerikanong namumuhunan sa Pilipinas. At pagsisiyasat sa mga likas na kayamanan ng bansang humantong sa pagmumungkahing kailangang magtatag ng mga industriyang mangangalaga at lilinang sa mga likas na kayamanan ng Pilipinas. Narito naman ang mga samahang itinatag niya upang magpautang at mangalaga sa kapakanan ng magsasaka gaya ng mga sumusunod. Una, NARIC o National Rice and Corn Corporation. Pangalawa, NACOCO o National Coconut Corporation. Pangatlo, NAFCO o National Abaca and Other Fibers Corporation. At pang-apat, NTC o National Tobacco Corporation. Narito naman ang kanyang mga nagawa sa loob ng kanyang panunungkulan. Una, itinatag ang Rehabilitation Finance Corporation o RPC. Sumunod, pagtatatag ng Bangko Sentral. At paglagda ng Batas Pambansa bilang 34, kaugnay ng partihan ng ani sa lupang sakahan. Ang
Ang pangalawa naman na naging pangulo sa ikatlong republika ay si Elpidio R. Quirino. Siya ay nanungkulan mula Abril 17, 1948 hanggang Nobyembre 1953. Mga programa at patakaran. Pinagtuunan niya ng pansin ang pagpapaunlad ng ekonomiya sa pamamagitan ng industrialisasyon. Upang maisulong ng lubos ang kanyang programa hinggil sa pagpapataas ng antas ng buhay ng mga Pilipino ay ipinatupad niya rin ang mga sumusunod. Una, pagpapaunlad sa sistema ng patubig o irigasyon sa buong bansa na kailangan sa pagsasaka. Sumunod, pagpapagawa ng mga lansangan upang mapabilis ang kalakaran ng transportasyon, partikular na ang farm-to-market roads. Sumunod, pagsasagawa ng lingguhang pag-uulat sa taong bayan sa pamamagitan ng radyo at pahayagan ukol sa mga gawain ng kanyang administrasyon. Sumunod, pagtatatag ng President's Action Committee on Social Amelioration o PACSA upang matugunan ang pangangailangan ng mahihirap na mamamayan. Sumunod, pagpapatayo ng mga bangko rural na nagpapautang ng kapital sa mga magsasaka. Sumunod, pagtatatag ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sumunod, pagpapalabas ng Magna Carta of Labor at Minimum Wage Law upang mapabuti ang kalagayan ng mga manggagawa. At sumunod, lubos na mobilisasyon ng lahat ng mga posibleng pagkukunan upang maiangat ang bansa. Narito naman ang mga nagawa niya sa loob ng kanyang panunungkulan. Ang pagtatatag ng ACPA, pagtatatag ng mga bangko rural, pagtatatag ng mga bagong ahensya ng pamahalaan, at pagtatapos ng Quirino-Fosner Agreement. Ang pangatlo na naging pangulo sa ikatlong republika ay si Ramon F. Magsaysay. Siya ay nanungkulan mula Disyembre 30, 1953 hanggang Marso 17, 1957. Mga programa at patakaran. Pinagtibay ang Land Tenure Reform Law kung saan sa pamamagitan nito ay itinadhana ang paghahati-hati ng malalaking asyendang bibilhin ng pamahalaan upang maipamahagi ng hulugan sa mga kasama. Pagpapatayo ng mga poso, artesano at patubig upang mabilis ang pag-unlad ng mga baryo. Pagpapagawa ng mga daan at mga tulay upang mailapit ang baryo sa poblasyon o kabayanan. Paglulunsad ng pananaliksik ukol sa makabagong sistema ng pagsasaka at bagong uri ng binhi tulad ng masagana. Agricultural Credit and Cooperative Financing Administration o ACFA upang matulungan ang mga magsasaka sa pagbili ng kanilang ani. Pagpapatayo ng Farmers Cooperative Marketing Association o FACOMA, kung saan ang mga kasapi nito ay makakautang sa ACFA upang makabili ng kanilang sariling kalabaw sa pagsasaka at iba pang kagamitan. Pag-oorganisa ng mga kapulungang pambaryo ng mga sanggunian sa pagsasaka at ng mga samahang 4-H na may kinalaman sa paghahalaman. Pagbabago ng estratehiya sa suliranin sa mga hukbalahap. Paglalapit ng pamahalaan sa masa. At pagpaparamdam ng katapatan sa mga tao, lalo na sa mga nayon. Narito naman ang kanyang mga nagawa sa loob ng kanyang administrasyon. Ang pagbabalik loob ng mga hukbalahap. Ang muling pagtitiwala ng tao sa pamahalaan. Tumulong sa pagtatatag ng Southeast Asian Treaty Organization o SEATO. Paglikha ng hukumang liliti sa mga suliraning pansakahan. Reforma sa lupa. Itinatag ang NARA. Nilagdaan ang Laurel-Langley Agreement. At paghiling ng titulo ng lupaing sakop ng base militar ng Estados Unidos. Ang ikaapat naman na naging pangulo ng ikatlong republika ay si Carlos P. Garcia. Siya ay nanungkulan mula Marso 17, 1957 hanggang Disyembre 30, 1961.
Mga programa at patakaran. Una, pagtitipid o paglulunsad ng austerity program. Pagiging una ng mga Pilipino o Filipino First Policy. Dagdag na sipag, pag-unlad ng sarili. At pagbabawas ng inaangkat na mga produkto. Ang kanyang mga nagawa sa loob ng kanyang administrasyon ay paghingi ng bayad sa paggamit ng base militar ng Estados Unidos. Kontra sa hukbalahap na patakaran. Pagkuha ng bayad pinsala ng Hapon sa digmaan, 550 million. Nakapangutang ng $250 sa Hapon. At paghirang kay Carlos P. Romulo bilang embahador sa Estados Unidos. Ang ikalima naman na naging pangulo ng ikatlong republika ay si Diosdado P. Macapagal. Siya ay nanungkulan mula Disyembre 30, 1961 hanggang Disyembre 30, 1965. Mga programa at patakaran. Una, paghahandog ng sarili bilang modelo sa katapatan sa paglilingkod. Sumunod, pagbuhay ng usapin tungkol sa Sabah. Sumunod, pagsasanay ng mga kabataan sa mga gawaing pangkabuhayan. Sumunod, paglutas sa mga suliraning may kaugnayan sa pagkawala ng hanap buhay ng maraming Pilipino. Sumunod, pagtiyak na magkaroon ng sapat na pagkain ang buong bansa sa pamamagitan ng pagpapalaki ng produksyon. At sumunod, pag-akay sa mga Pilipino sa pamamagitan ng kanyang pagiging huwaran sa pamumuhay ng payak at walang halong karangyaan. Narito naman ang kanyang mga nagawa sa loob ng kanyang administrasyon. Gaya ng pagpapasigla ng programa sa reforma sa lupa, pagbabago ng Araw ng Kalayaan buhat sa Hulyo 4 na naging Hunyo 12, pagtulong sa pagtatatag ng Malaysia, Philippines at Indonesia o Mapilindo, pagpapatibay ng Batas 3844, Kodigo ng Reforma sa Lupang Pansakahan. At ang ika-6 at huling naging Pangulo ng ikatlong Republika ay si Ferdinand E. Marcos. Siya ay nanungkulan mula Disyembre 30, 1965 hanggang Pebrero 25, 1986. Mga programa at patakaran. Una, Rebolusyong Luntian Himagsikan o Green Revolution o paglaki ng produksyon ng bigas at mais dahil sa paggamit ng modernong paraan ng irigasyon at pagsasaka. Sumunod, pagtatanim ng kahoy. Sumunod, pagtitipon ng pondo. Sumunod, pagpapabuti ng pagkolekta ng buwis. Sumunod, ang pagsisikap na maging dakilang muli ang bansa. Sumunod, pagbaba ng bilang ng kriminalidad. Sumunod, pagbaba ng katiwaliang nagaganap sa pamahalaan. Sumunod, pagpapalawak at higit na pagpapabuti ng programa sa reforma sa lupa. Sumunod, pagpapalaganap ng mga paglilingkod pangkalusugan sa mga pook rural. At pagpapalawak ng pakikipag-ugnayang pandaigdigan ng Pilipinas. Narito naman ang kanyang mga nagawa sa loob ng kanyang administrasyon, gaya ng pagtulong sa pagtatatag ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN. Sumunod, pagpapasigla ng kilusang kooperatiba. Pagpapagawa ng maraming kalsada, tulay at mga paaralan. Pagpapatupad ng reforma sa lupa. Paglikha ng mga bagong hanap buhay. Pag-utang sa mga mayayamang bansa sa daigdig. At pagtatayo ng Cultural Center of the Philippines, Philippine Heart Center, Development Academy of the Philippines at iba pa. Ngayon na nalaman mo na ang mga programa at patakaran ng mga pangulo mula noong taong 1946 hanggang 1972, subukan mong sagutin ang mga tanong na matatagpuan sa ibaba. Para sa unang katanungan, alin sa mga naging pangulo ng Pilipinas ang nagustuhan mo ang mga programa at patakaran? Bakit?
Narito ang aking halimbawang sagot. Si Pangulong Elpidio Quirino ang nagustuhan kong naging Pangulo ng Pilipinas sapagkat pinagtuunan niya ng pansin ang pagpapaunlad ng ekonomiya sa pamamagitan ng industrialisasyon upang maisulong ng lubos ang kanyang programa hinggil sa pagpapataas ng antas ng buhay ng mga Pilipino. Para naman sa pangalawang katanungan, ayon sa mga programa at patakaran na ipinatupad ng mga Pangulo na nabanggit, alin sa mga programa ang tumatak sa iyong isipan at bakit? At narito ang aking halimbawang sagot. Ang programang tumatak sa aking isipan ay ang naging programa ni Pangulong Carlos P. Garcia na pagiging una ng mga Pilipino o Filipino First Policy. Para naman sa pangatlong katanungan, sa iyong palagay, nakatulong ba noon ang mga programa ng bawat Pangulo sa ating bansa? Ipaliwanag. At narito ang aking halimbawang sagot. Sa aking palagay ay malaki ang naitulong ng bawat Pangulo noon sa ating bansa sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng ekonomiya at pagbangon muli ng mga Pilipino mula sa nagdaang digmaan. Ang mga naging Pangulo ng ikatlong Republika ay maraming ginampanan na tungkulin at itinatag na programa na hanggang sa ngayon ay naipatutupad pa rin. Para naman sa pang-apat na katanungan, sa mga naging pagtugon ng mga Pilipino, alin sa mga programang ito ang higit na naibigan mo at bakit? At narito ang aking halimbawang sagot. Ang programang naibigan ko ay ang programang ipinatupad ni Pangulong Ferdinand Marcos na Rebolusyong Luntian Himagsikan o Green Revolution o paglaki ng produksyon ng bigas at mais dahil sa paggamit ng modernong paraan ng irigasyon at pagsasaka. At para naman sa panglimang katanungan, sang-ayon ka ba sa mga naging programa at patakarang ipinatupad ng mga Pangulo mula taong 1946 hanggang 1972? At narito naman ang aking halimbawang sagot. Opo, sang-ayon ako dahil ang 6 na Pangulong ito ng ikatlong Republika ay malaki ang naitulong sa ating bansa, kaya tayo ay nakabangon mula sa matinding kahirapan noon ng ating bansa. Ngayon naman ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Isulat ang titik ng bawat programa ng mga Pangulo na matatagpuan sa ibaba. Unahin natin ang letter A, Rebolusyong Luntian o Green Revolution. Kaninong programa ito? Tama! Ito ay programa ni Pangulong Ferdinand E. Marcos. Para naman sa letter B, pagsasaayos ng elektripikasyon. Kanino naman programa ito? Magaling! Ito ay programa ni Pangulong Manuel A. Roxas. Para naman sa letter C, pagpapagawa ng mga lansangan upang mapabilis ang kalakalan at transportasyon, partikular na ang farm-to-market roads. Kanino naman programa ito? Magaling! Ito ay programa ni Elpidio R. Quirino. Para naman sa letter D, paglutas sa mga suliraning may kaugnayan sa pagkawala ng hanap buhay ng maraming Pilipino. Kaninong programa ito? Magaling! Ito ay programa ni Pangulong Diosdado P. Macapagal. Para naman sa letter E, pagpapabuti ng pagkolekta ng buwis. Kaninong programa ito? Tama! Ito ay programa ni Pangulong Ferdinand E. Marcos. Letter F, pinagtibay ang Land Tenure Reform Law. Kaninong programa ito? Tama! Ito ay programa ni Pangulong Ramon F. Magsaysay. Para sa letter G, pagtitipid o paglulunsad ng austerity program. Kaninong programa ito? Tama! Ito ay programa ni Pangulong Carlos P. Garcia. Para naman sa letter H, paghahandog sa sarili bilang modelo sa katapatan sa paglilingkod. Kaninong programa ito? Magaling! Ito ay programa ni
Pangulong Diosdado P. Macapagal. Para naman sa letter I, Filipino First Policy o Filipino Muna. Kaninong programa ito? Tama, ito ay programa ni Pangulong Carlos P. Garcia. Para sa letter J, paglalapit ng pamahalaan sa masa. Kaninong programa ito? Tama, ito ay programa ni Pangulong Ramon F. Magsaysay. Para naman sa letter K, pagsasanay sa mga gawaing bokasyonal. Kaninong programa ito? Tama, ito ay programa ni Pangulong Manuel A. Roxas. At para naman sa letter L, pagpapalabas ng Magna Carta of Labor at Minimum Wage Law. Kaninong programa ito? Magaling! Ito ay programa ni Pangulong Elpidio R. Quirino. Pagkatapos mong malaman ng mga programa at patakaran ng mga pangulo mula taong 1946 hanggang 1972, linangin mo pa ang iyong kaalaman sa pamamagitan ng paggawa ng mga sumusunod na gawain. Para sa pagsasanay bilang 2, suriing mabuti ang mga pahayag at isulat ang titik-T kung totoo ang sinasabi tungkol sa mga programa at patakaran, at HT naman kung hindi totoo. Para sa unang bilang, sa paglulunsad ng austerity program, nabigyan ng prioridad ang mga Pilipinong pagyamanin ang likas na yaman ng bansa. Ito ba ay totoo o hindi totoo? Isulat ang tamang sagot. Magaling! Ang tamang sagot ay T. Totoo. Pangalawa, sa pangunguna ni Pangulong Manuel A. Roxas, itinatag ang mga samahang magpapautang at mangangalaga sa kapakanan ng mga magsasaka. Ang pahayag ba ay totoo o hindi totoo? Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay HT. Hindi totoo, sapagkat hindi ito programa ni Pangulong Manuel A. Roxas, kundi ito ay programa ni Pangulong Ramon F. Magsaysay. Pangatlo, si Ferdinand E. Marcos ang Pangulong nagwikang ang Pilipinas ay magiging dakilang muli. Ito ba ay totoo o hindi totoo? Magaling! Ang tamang sagot ay letter T. Totoo. Pang-apat, si Pangulong Manuel A. Roxas ang nagsimula ng pagbangon ng Pilipinas sa labi ng digmaan, kaya't una niyang isinaayos ang elektripikasyon. Ito ba ay totoo o hindi totoo? Magaling! Ang tamang sagot ay letter T. Totoo. Panglima, naitatag ni Pangulong Elpidio R. Quirino ang President's Action Committee on Social Amelioration o PACSA upang matugunan ang mga pangangailangan ng mahihirap na mamamayan. Ito ba'y totoo o hindi totoo? Magaling! Ang tamang sagot ay letter T. Totoo. Pang-anim, programa ni Pangulong Diosdado Macapagal ang Pilipino Muna. Ito ba'y totoo o hindi totoo? Magaling! Ang tamang sagot ay HT. Hindi totoo, sapagkat hindi ito programa ni Pangulong Diosdado Macapagal, kundi ito ay programa ni Pangulong Carlos P. Garcia. Pang-pito, pinalawak ni Pangulong Ramon F. Magsaysay ang pandaigdigang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas. Ito ba'y totoo o hindi totoo? Magaling! Ang tamang sagot ay HT. Hindi totoo, sapagkat hindi ito programa ni Pangulong Ramon F. Magsaysay, kundi ito ay programa ni Pangulong Ferdinand Marcos. Pangwalo, isa sa mga naging programa ni Pangulong Ferdinand E. Marcos ang pagpapatayo ng mga poso, artesyano at patubig upang mapabilis ang pag-unlad ng mga baryo. Ito ba ay totoo o hindi totoo? Magaling! Ang tamang sagot ay HT. Hindi totoo,
sapagkat ang programang ito ay programa ni Pangulong Ramon F. Magsaysay. Pangsyam, si Pangulong Diosdado Macapagal ang umakay sa mga Pilipino at naging huwaran sa pamumuhay ng payak at walang halong karangyaan. Ito ba ay totoo o hindi totoo? Magaling! Ang tamang sagot ay letter T, totoo. At pang-10, noong panahon ng panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos, bumaba ang bilang ng katiwaliang naganap sa pamahalaan. Ito ba ay totoo o hindi totoo? Magaling! Ang tamang sagot ay letter T, totoo. Para naman sa pagsasanay bilang 3, pumili ka ng isang programa ng Pangulo na tumatak sa iyo. Isulat ito sa loob ng kahon at ipaliwanag kung bakit mo ito napili. At narito ang aking halimbawang sagot. Ang Pangulo na tumatak sa akin ay ang Pangulong Ramon F. Magsaysay dahil sa kanyang programang pagpapatayo ng Farmers Cooperative Marketing Association o FACOMA, kung saan ang mga kasapi nito ay makakautang sa ACPA upang makabili ng kanilang sariling kalabaw sa pagsasaka at iba pang kagamitan. Napili ko ito sapagkat malaki ang maitutulong ng programang ito sa mga magsasaka noon tungkol sa pagsasaka. Alam natin na ang pagsasaka noon ang isa sa malaking industriya na ikinabubuhay ng mga Pilipino. Ang mga produkto ng pagsasaka ay pinagkukunan natin ng pagkain at kabuhayan. Para naman sa pagsasanay bilang 4, isulat sa loob ng kahon ang mga programa at patakaran ng bawat Pangulo. Gawin ito sa isang malinis na papel. Para sa unang bilang, Manuel A. Roxas, naging Pangulo mula Abril 23, 1946 hanggang Abril 15, 1948. At narito ang kanyang mga programa at patakaran. Pangalawang bilang, Elpidio R. Quirino, naging Pangulo mula Abril 17, 1948 hanggang Nobyembre 1953. At narito ang kanyang mga programa at patakaran. Pangatlong bilang, Ramon F. Magsaysay, naging Pangulo mula Disyembre 30, 1953 hanggang Marso 17, 1957. At narito naman ang mga programa at patakaran niya. Para naman sa pang-4 na bilang, Carlos P. Garcia, naging Pangulo mula Marso 17, 1957 hanggang Disyembre 30, 1961. At narito ang kanyang mga programa at patakaran. Panglima, Diosdado P. Macapagal, naging Pangulo mula Disyembre 30, 1961 hanggang Disyembre 30, 1965. At narito ang kanyang mga programa at patakaran. At pang-6, Ferdinand E. Marcos, naging Pangulo mula Disyembre 30, 1965 hanggang Pebrero 25, 1986. At narito ang kanyang mga programa at patakaran. Tandaan natin, lahat ng Pangulo ay may mabuting nagawa sa bansa. Ang pag-unlad ng bansa ay nakasalalay sa pinunong gagabay, may maayos na pananaw at may kakayahang mamuno sa mataas na antas ng pagpapahalaga. At para naman sa panghuling pagsasanay bilang 5, basahing mabuti ang mga pangungusap, isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Para sa unang bilang, sinong Pangulo ang nagtatag ng Rehabilitation Finance Corporation na nagpapautang para sa pagsasaayos ng iba't ibang industriya, sakahan, negosyo at iba pa? A. Ferdinand Marcos, B. Carlos P. Garcia, C. Manuel Roxas, D. Diosdado Macapagal. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay
Letter C. Manuel Rojas. Pangalawa, anong naging ambag ni Pangulong Diosdado Macapagal na nakapagdulot ng pag-unlad sa bansa? A. Filipino muna. B. Paglutas sa mga suliraning may kaugnayan sa pagkawala ng hanap buhay ng mga Pilipino. C. Sabog tanim at produksyon ng isda. D. Katahimikan at kaayusan. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Paglutas sa mga suliraning may kaugnayan sa pagkawala ng hanap buhay ng mga Pilipino. Pangatlo, anong naging kontribusyon ni Ramon Magsaysay? A. Binigyang diin ang kalagayan ng mahihirap. B. Inilunsad ang patakaran sa pagtitipid. C. Itinatag niya ang Agricultural Credit and Cooperative Financing Corporation. D. Ipinalabas niya ang Atas ng Pangulo bilang 27. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Itinatag niya ang Agricultural Credit and Cooperative Financing Corporation. Pang-apat, sa kanyang panunungkulan na ipatayo ang Cultural Center of the Philippines, Heart Center at Development Academy of the Philippines. Sino siya? A. Pangulong Carlos P. Garcia. B. Pangulong Diosdado Macapagal. C. Pangulong Elpidio Quirino. D. Pangulong Ferdinand Marcos. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Pangulong Ferdinand Marcos. At panglima, upang mapabuti ang kalagayan ng mga manggagawa, ay pinagtibay niya ang Magna Carta of Labor at Minimum Wage Law. A. Pangulong Elpidio Quirino. B. Pangulong Manuel A. Rojas. C. Pangulong Diosdado Macapagal. D. Pangulong Carlos P. Garcia. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Pangulong Elpidio Quirino. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!